Isang magandang umaga mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Samahan ho ninyo si Kuyang Justin Dizon maghahatid ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako mga kabalen. Sa ating dumaraming followers, opo, mahigit 1.8 million followers sa atin pong social media. At syempre, yung naaabot ng ating istasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. At syempre, Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa gitnang Luzon sa ating 37 cable partners. Gayon na rin sa Free TV Channel 36 dito po sa Pampanga. Live din ho tayo sa YouTube. At syempre sa TikTok, napapanood din yung ating mga balita. At yung follow nyo, yung CLTV 36 News sa Instagram. Para ho sa mga millennials at Gen Z na mahilig sa Instagram, ayan, makibalita. Sa mga kaganapan dito ho sa ating sariling bayan, lalawigan ng Pampanga at sa buong gitnang Luzon. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito mga kabalen, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito. Araw ho ng Huwebes, 10/17, August 14. Aba, payday Friday pala bukas. Ayan. So sa mga susweldo dyan, baka naman send stars para masuportahan ito pong ating ginagawang pamamahayag at pagbibigay ng napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Kabalen, traffic situation muna tayo dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito hong gawing nasa itaas muna sa may maimpis, Sindalan, Pepsi area. Panina akong Sindalan. After Sindalan, opo, ay asahan ho yung bahagyang traffic build-up dyan. Gawa nga ng ginagawang kalsada dyan ho sa bahagi ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o SACOP. Ayon ho sa DPWH ay target matapos yung proyekto sa buwan ng Setyembre. Abay, susunod na buwan ho yan. At aabangan natin kung mabibit nila yung second deadline. Kasi delayed na talaga yan dahil July yung unang deadline. Pero gawa umano ng tag-ulan ay kanila hong na-move. So ito ho mga kabalen, sitwasyon sa may Regional Government Center, SACOP, light to moderate traffic. Ganyan din sa may San Isidro. Asahan po yung, dyan pa lamang pagluwag Asahan ho yung bilang ng mga sasakyan sa area na yan. Meron din hong build up dyan sa may area ng Macabebe, Dolores Macabebe. Macabebe tuloy. Ayan, nalito na. Sorry, tao lang. Macabakle. Ay, sipunin naman ni Macabebe. Uling Ashley Punsala natin yung balita. Mira sila Macabebe niya Misa na Yaldo. Ketang Albugan. Opo. Di po, Macabaklet, mga kabalen dyan sa may area ng Dolores. Asahan po yung light to moderate traffic din sa lugar na yan. Samantala sa may downtown, maluwag ho ang sitwasyon ng mga kalsada sa mga oras na ito. Yan pong live traffic update ay mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Maraming salamat sa live feed. Mula ho dyan sa San Fernando, silipin naman natin sitwasyon sa ating katabing lalawigan sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga bumabiyahe naman patungong Kanluran. Ito ho ang aasahan ninyong traffic situation sa iba't ibang kalsada sa lalawigan ng Bataan. Kabalen, dito ho sa may area ng Balanga. Ayan, light traffic. At ganyan din sa Layak.
Yung Dinalupihan Layak Road, pagpasok pa lamang light traffic. So marami hong truck, ingat-ingat. Sumunod sa itinakdang speed limit. Maluwag din ang sitwasyon dyan sa may area ng Walter Mart at Rotonda ng Balanga. Ganyan din ho sa may Coolies Crossing. So paalala, sumunod ho doon sa mga itinakdang speed limit nito pong lokal na pamahalaan ng Bataan upang maiwasan ho yung aberya at disgrasya sa kalsada. Yung mga PUV, 70 lang huwag sosobra. Motorsiklo, 60, bawal bumangking-banking. Yung mga truck at van, 50. At yung mga pribadong sasakyan, pwede po hanggang 80. Tuloy-tuloy tayo sa ating balita na mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ito para sa mga biyahero na luluwas patungong Metro Manila o di kaya naman nga sa Metro Manila pa uwi dito ho sa ating probinsya Pampanga o sa ibang bahagi pa ng Central and Northern Luzon. Ito po ang traffic situation sa North Luzon Expressway via NLEX Corporation. Maluwag hong sitwasyon sa may area ng northbound lane ng Balintawak, Toll Plaza. Ganyan din naman sa may southbound. Sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, kung kayo ho'y patungong Metro Manila, asahan yung bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan. May bahagyang pila na rin ho sa may Mindanao Toll Plaza. At dyan sa may Libtong May Kawayan, maluwag ang sitwasyon ng trapiko. Samantala, dito ho sa may area ng Ciudad San Fernando, light traffic din sa mga oras na ito. Kabalan, mula ho sa North Luzon Expressway, makabalita naman tayo kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para ho sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes at syempre sa papalapit na weekend. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 14, 2025. So itong bagyo pong pinantayan natin na si Goryo ay tuluyan ng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 4 p.m. Huli itong namataan sa laing 650 kilometers northwest ng extreme northern Luzon. Bahagya po itong humina at ito may kategory na lamang na severe tropical storm. Sa ngayon, patuloy po yung paglayo nito sa ating bansa, kaya wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala na rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal number. Pero dayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Kaya malaking bahagi ng bansa natin ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Wala rin naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo na possible makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na papawirin na may kakalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng southwest monsoon. Lalo na dito sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, pati na rin sa Tarlac, Pampanga, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Cagayan Valley, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan din natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Lawag 25 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33 degrees Celsius. For Baguio 16 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi 25 to 30 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan po natin makakaranas po tayo na maulap na papawirin, dulot pa rin po ito ng southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, dito po sa may Barm, Davao Region, pati na rin sa Sorsogon, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan po natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro at Zamboanga, 25 to 31 degrees Celsius. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:19 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat ating Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para ho sa weather update. Yan ho mga kabalen ang magiging taya ng ating panahon sa mga darating pang araw. Meanwhile, balitang pang-ekonomiya muna tayo. Foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos 72 centavos nito pong August 13, araw ho ng Miyerkules. Para ho sa ibang currency tuloy. Ayan, currency, Japanese yen, 38 centavos. Yung pound, 77 pesos 18 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 28 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 23 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 56 centavos. Yun pong euro, 66 pesos 73 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan ay 7 pesos and 95 centavos. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service announcement. Eto mga kabalen, power interruption muna tayo. Ala pong power. No ka rin yan? Eto ho mga kabalen, bukas araw ho ng Biyernes, August 15, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mawawalan ho ng supply ng kuryente. O ng kuryente, dyan sa may Barangay Dau, Kapaya Street, dyan sa Mabalacat City, Pampanga, dahil merong gagawing correction ng primary line clearance, eto hong Pelco 2. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service announcement. Ito naman, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Diyan ho sa Barangay Balantakan and Kalangain, diyan sa Lubao, Pampanga. Mamayang gabi naman, 9 p.m., tatawid yan hanggang bukas ng madaling araw, 5 a.m. Diyan sa may Mawake Road, Castro Street, Anunciacion Street, at Mawake Maragul, sa Mabalacat City, wala rin hong supply ng tubig. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay nitong mga pagkaantala ng kuryente at supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pampanga. Sa ating pagbabalik, silipin ho natin itong mga headlines. Ngayon pong araw ng Huwebes, huwag ho kayong aalis, isang mabilis na patalastas lamang at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng naipangako ni Kuyang Justin, narito ho yung mga malalaking balita ngayon pong araw ng Huwebes, August 14. Pero bago ang lahat, pagbati muna sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Kuyang Paquito Beltran, good morning. Magandang umaga kay Kuyang Paquito Beltran. At syempre, I'm sure nanonood dito sa ating programa ang aking kaibigan, Kuyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Kahapon nag-comment si Kuyang Joel, hindi ko yata na-flash or maraming breaking news kahapon. Ito, yan ho mga kabalan ha. At kung meron pa kayong naisip pa shoutout, ayan, meron kayong naisip pa bati at mangyari lamang, pwede kayong mag-comment dito ho sa ating comment section. At eto, habang tinatalakay natin, o di kaya naman, kung meron kayong opinion, mahalaga yan, tungkol ho sa mga balita at mga usapin sa ating lipunan, sa ating bayan, ayan. Pwede niyong irehistro dito sa ating programa at ating babasahin yan. As long as respectful yung ating mga komento, syempre. May mga paraan para po i-convey itong ating mga mensahe. So, panatilihin ho nating decente, at respectful yung ating argumento at mga opinion. At syempre, babasahin yan ni Kuyang Justin. Eto ho, nanonood si Pops Gimayen. Shout out po from Bangar, La Union. Ayan, maraming salamat. Ayan, as far as La Union, napapanood tayo. Kumusta yung mga dyan sa La Union, yung mga tropa nating surfer sa Surf Town. Ayan ha, shout out guys. Tropa, mga tropa dyan. Sana makadalo kami dyan soon. Parang ang sarap, October. Meron na bang October swell? Yung tinatawag nila, di ba? Yung mga surfer, I'm sure na gigets nila to dyan sa La Union, Pops. Meron na ba tayong mga dyan? May mga, okay na ba yung alon? Siyempre, kung dito sa Central Luzon, meron din tayong liwa, na pwedeng puntahan ng mga surfing enthusiasts. Ewan ko lang yung schedule ng Aurora, kasi nasa other side eh. Hindi ako masyadong, baka November daw yung South Swell, kung tawagin pa, yun, South Swell. Yun yung term. Yan. Sige ho, at maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan sa La Union na nakatutok dito sa ating programa para ho sa ating mga balita ngayong araw. Eto ho mga kabalen, umapila na ho yung Office of Civil Defense Region 3 sa mga mambabatas na bigyang prioridad yung pagpasa ditong tinatawag na Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers. Ito po ay upang matiyak yung sapat na benepisyo at seguridad sa trabaho ng mga disaster responders sa bansa. Alam niyo ho, napakahalaga ng tungkulin nito pong mga disaster responders at marami ho at meron sa kanila sa kasamaang palad minsan yung mismong sariling buhay ang nagiging kabayaran, nagiging kapalit ng kanila pong serbisyo sa ating bayan. At kung hindi ho sila aalagaan, paano na lang ho? Sino hong mag-aalaga sa mga tagapag-alaga? Yan ang tanong di ba? Sino sa mga tagapagligtas? Kaya po napakahalaga na marinig din yung kanilang panig at yung kanila pong syempre benepisyo ay matiyak din. Ayon pa ho sa OCD kay Richard Santos, ang hepe po ng Policy Development and Planning Section ng Office of Civil Defense Region 3. Marami ho sa mga miyembro ng kanilang quick response teams o ng mga QRT ng mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon hindi po regular sa trabaho o yung hindi regular na empleyado at kadalasan ay nandun sa tinatawag na job order o kaya casual workers lamang. Dahil po dito, limitado ho yung kanilang nakukuhang mga benepisyo at syempre, pag hindi ka regular sa trabaho, bukas makalawa, magigising ka, sasabihin sa'yo, terminated na yung kontrata mo, meron ka na lang 1 linggo kasi ganito yung sitwasyon paano ho kung mayroong mga pamilya na umaasa, may mga bata, mga supling na nag-aabang ng pagkain sa mesa. Siyempre, mahirap ho yan, mga kabalen, Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Richard Soriano kaugnay ng usapin o ng kanilang panawagan para ho sa Magna Carta, para ho sa mga disaster response and management workers natin dito sa ating rehiyon at siyempre sa buong bansa. Narito po. Propose bill regarding the Magna Carta for public DRM workers. So actually
marami pong mga proposed bills, especially on the 19th Congress, pero dahil nag-lapse po itong mga to at hindi po naisabatas nung 19th Congress, kaya kailangan po silang i-refine itong 20th Congress. I think yung OCD po, no, we are in full support po dun sa sa institutionalization at saka yung pagsasabatas po ng Magna Carta for Public DRM Workers. Dahil siyempre, ito po yung law na tutulong para ma-institutionalize, ma-professionalize yung DRM workers and of course, ma-provide yung mga tamang benepisyo para dun sa ating mga public DRM workers po. Ayan. To be very particular po, gaano po ba laki po yung challenge in terms of benefits ng mga DRM workers po natin na kailangan pong bigyan ng pansin at marinig po ng atin po mga mambabatas? Sa ngayon po, no, during the review ng local trim plans and during the assessment ng Gawad Kalasag, nalalaman natin, especially sa mga LGUs, na majority po ng ating mga responders ay hindi mga permanent employees po ng LGUs. And of course, dun sa day-to-day activity po nila, especially during alert condition, nag-face po sila ng hazards. Pero itong mga employees na ito ay undercompensated and hindi po nakakatanggap ng mga benefits and privilege na dapat pong natatanggap nila. Especially sila po yung ating mga frontliners. So, marami pong instances na, yun, sabi nga natin, nagkakaroon tayo ng mga casualties at itong mga employees na to ay walang natatanggap na hazard pay and other benefits kapalit ng kabayanihan na kanilang pinapamalas, especially during alert conditions. So, especially po yung Office of Civil Defense mo, we are in full support and kami po, no, tumuturing po kami ng ilabi sa Congress para po maisabatas ito. During various forum and consultation po with LGUs, ito po talaga yung pressing concern ng ating mga local government units, ng ating mga responder na hopefully mapansin po ng ating mga mambabatas. Kasi po naniwala kami po na timely na maisabatas na ito para maibigay po yung mga tamang mga benepisyo at pagkilala dun sa ating pong mga bayaning frontliners. Atin hong narinig ang tinig, mga kabalan, ni Kuyang Richard Soriano, ang hepe po ng Policy Division dito pong OCD Central Luzon. Ito, meron ho tayong breaking news. At hindi masyadong, well, ito ho mga kabalan, kapapasok lamang hong balita. Arestado ho ang isang Amerikanong pastor na subject umano sa pang-aabuso sa 156 na batang na nasa pangangalaga ho nitong tinatawag na New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga Incorporated. Kinilala po ang suspect na si Pastor Jeremy Ferguson na nahaharap po ngayon sa patong-pasong na kaso sa ilalim ho ng Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Bago ho yung pag-aresto, na-rescue ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kasama ho yung Philippine National Police. Ito hong nasa 156 na batang nasa pangangalaga ng nasabing pasilidad. Pansamantala hong dinala sa Reception and Study Center for Children sa Lubao, Pampanga ang lahat ng nasagip na kabataan na binubuo po ng 78 na lalaki at 78 din na babae. Yan ho mga kabalan. Babae ako, tuloy babae. Yan ho mga kabalan ha. Kamampangan ko kasi. Ito kagabi na itimbre na ni Paolo G. rin ito At kinumpirma nga at ito na ho yung hindi masyadong magandang balita. Na mahirap ho mga kabalan. Tingnan natin sana naman nabigay yung hustisya dito sa mga biktima at matulungan silang makabangon kung ano man yung trauma na kanila hong dinadanas. At itong si Pastor naman, siyempre, harap ho yan sa korte upang patunayan at siyempre, linisin din yung kanyang pangalan. Yan ho ang latest breaking news ho yan. Samantala, ito ho sa ibang balita.
Good news naman tayo para ho sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Magalang, Pampanga. Abay, mabibili na ho sa Magalang, Pampanga itong 20 pesos per kilo na bigas na bahagi po ng programa ng ating pamahalaan. Gaganapin po yung Benteng Bigas Meron Na program dyan ho sa may San Isidro Resettlement Covered Court. Ngayon pong Biyernes, bukas yan, August 15, simula po 1:00 ng hapon hanggang 5:00 pwede kong bumili. Sino ba yung mga qualified na bibili? Aabot ho sa 1,000 individuals yung pwedeng bumili ng hanggang 10 kilong bigas. At prioridad ng programa, ito hong solo parents, mga PWD, at mga senior citizen. Yan po'y ulat ng ating citizen journalist na si Alvin Quijado. Maraming salamat. Shout out kay Alvin Quijado. Mag-aaral ho yan ng Development Communication dyan sa Pampanga State Agricultural University sa Magalang. So muli ho, ito hong 20 pesos na bigas, hindi po ito available sa kahit saan po. Tamaninton kayo, umunta ko po karetang palengke kay sabi niyo, 50, jasmine rice yung saluan mo. Talagang 50 yan. Ito hong 20 pesos na bigas ay gaya ho ng naipangako ni BBM. Bagamat limitado, ay meron. Pero yun nga, sigaw ng marami, hindi lang naman iilan, hindi lang naman konti yung naghihirap, napakarami hong naghihirap. So dapat sana dumating yung araw na mas marami yung makabili ng 20 pesos na bigas. But for the meantime, ito ho yung mga qualified at yun ho mga hindi kwalipikado naman na kaya nyo namang makabili. Alam natin, karapatan lahat natin yung mga programa ng pamahalaan. Pero syempre, yung mga batas ko, mas kumikiling yan. Doon sa mga less in life, ika nga. Kaya ako gumagawa ng mga programa para sa kanila. At ito ho mga kabalin, prioridad dito ho sa 20 pesos na bigas na ito, ulitin ko lamang, yung mga solo parents, okay? Mga persons with disabilities at yung mga senior citizen. Tapos kung bibili ho kayo, 1,000 individual yung pagbebentahan So yung 1,000 individual na yan, pwede ho silang makabili ng hanggang 10 kilo. Ako po sasalit sa Tunggal Kaban. Tagan nyo po rin aliwa, manesela naman. O syempre, kabalin, Ikatamo pa naman Kapampangan, nandiyan naman yaman ng ulam, matingkasang mapalin nasi. Well, Filipinos in general, di ba? So yan ho anunsyo ho yan, San Isidro Covered Court, bukas 1 to 5 p.m. Para ho sa mga kabalin natin sa Magalang, Pampanga, pwede ho kayong pumila at makabili ng tig 20 pesos na bigas per kilo. Samantala, ito ho mga kabalin, kung hindi nyo pa napapanood in case you missed it at para ho sa mga hindi pa nakakapag-scroll, ito na. Sabi nga ng ating caption, di ba? Skip the scrolling stream. So mag-stream na lang kayo. Opo mga kabalin, eksklusibo hong nakapanayam ng inyong lingkod, si Kapitan Alan Patio ng Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ay naging bisita ho namin si Cap Alan sa so to speak. At habang kami merong diskusyon at talakayan kaugnay nito pong barangay NSK elections na postponed na, by the way, just in case na hindi nyo pa nababalitaan, ay pinirmahan na ni PBBM itong batas na magpapaliban po sa dapat sana'y December 1 barangay and sanggunian kabataan elections. Pero dahil nga riyan, ay na-move ito sa November 2 ng susunod na taon. Yes, mga kabalan, All Souls Day. Mamilitang kaladwakan niya. Ay, mamilitang boto, kandidato ako. Ay, kaladwakan. Ba't naman kasi tinaon sa All Souls Day? Di ba?
At yun ho yung aming naging talakayan. Habang kami nag-uusap, syempre tungkol ho sa eleksyon, merong nagkomento na netizen, pero mukhang troll kasi wala namang itsura, wala namang litrato, nakalock din yung profile. Sige, kahit troll, valid naman ho yung comment niya. Na marami na rin namang nagre-reklamong mga motorista talaga at mga netizen din, ukol ho dyan sa mga sasakyan sa may Sampaloc, Dolores, yung Sitio Sampaloc. Ginagawa pang parking lot at minsan hindi lang sa isang side. Miyat ba? Bali yung miyat ba? Alam niyo yung miyat ba na word? Left and right. May sumangid, kabilaan ho. So nagdo-double park ho sila. Ang kaso, itong kalsada sa may Dolores, Sampaloc, ay nagiging alternatibong ruta. Yan ho isang barangay road. Subalit, ginagawang alternatibong ruta tuwing rush hour, lalong-lalo na, pagkabigat-bigat ng daloy ng trapiko, dyan ho sa may Dolores intersection. Ang pakiusap nito hong mga motorista at syempre, ito hong mga netizen na rin na nakaka-observe, ay baka naman pwedeng iwasan na yung double parking. At ayon naman sa batas, o yung pagpapark mismo sa kalsada, meron hong mandato ang DILG, mga kabalet, na hindi dapat pahintulutan ang pagpaparada sa mga kalsada. So pakinggan ho natin itong pahayag ni Kap Alan Pacho kaugnay niyang nasabing usapin. At narito po. Sampaloc, lalo na lang rush hour maging yung alternative route. Hotel po milala ko, retang sakit. Actually, may malayari kasi ating clearing operation in siyudad, mag-clearing operation kaming Mongabak. Pangagat pa na po na tsuno naman. Ating kung public address kayong barangay, panayamagan na siya ka na kung pagsabihan ka rin na o rin talaga mga silabunto ka rin tao. Yan balo kasi yung maging problema ka rin kayong Sampaloc, alang garay sa salila sa ken. Pwedeng kaya. Ba't ating gusto ng bala kanita nung managit bakanting loti para ka rin lang mag-park. O nang unda ka rin sa ken masyado king makaparada. Kaya, ela rin ni Pagyo. Ngayon ni ganyan, magpakain na ako mantanod pag lalo na king rasawar. O nang bisan, uling busy din talaga yung street na ni Sampaloc. Kaya pwedeng malilyari, mag-create ng traffic. Pero, gagawin tayo naman na yutan para retang sakyan kay Sampaloc, mga lakola. Kaya ang pagsabi tayo mo ng rasawar na mo, kanang pa mo lakodala, ay ba't sakaling patambingin na or tsaka doon na lang ibalik. At least mo makapark la. Kaya, at tingin natin may comment, at least gawan tayo paralan para dyan tayo solusyonin ang kanyang komento. Dakal salamat kang Suya kasi Kenny po kan CLTV bala mo solution-based yung burita mo kalupan nitang banggit mo. Walang masanting yapin nitang mo gawan ng at in certain time nung ibawal at pag-aralan tayo. Pag-aralan yan, magtalaga ako sigurong mga kalentanod ko, itang rush hour mo, 4 p.m. hanggang 6 or 7 p.m. na panakon na lang para sa akin. Kaya ba't nung alanang ka, lalabas, tsaka na lang ibalik. I think baka kayong gawin solusyon para mawala yung traffic ka rin. Pero as per DILG ordinance, may resolution, yung pamagparada king dalan, pa talaga bawal talaga. Bawal. Yung dalan dapat gagawang parking. Bawal yan. Unang kita mo naman, uling, siyempre, minsan, naman uling politiko ng tao, ang mga ganyan, o tagati ka nga sagasaan, naman dapat dahilan tayo, dapat binoto da ka rin tao, dapat gamit ang political yung larapin. Kaya, pag gawat ang paralan, mga tamang solusyon ng traffic. Asahan na po rin may malilinig ni Kapitan. After yung pahayag ni Kapitan Alan Pacho na yun ay kahapon, bandang alas 4:30. Okay? And pagdating ho ng alas 5:30 ng hapon ay tinungo ho ng ating kasamang si Art Consuelo itong Sitio Sampaloc upang masilip kung ano yung estado
At ito ho mga kababayan, naming ibabahagi sa inyo, meron pa rin namang nakaparadang mga tricycle, meron pa rin mga nakaparadang mga sasakyan. Mamaya sisilipin natin, relatively, hindi na double parking, mas nakagilid na. Drainage, ayan, no. Yan ho yung sitwasyon, mga kababayan. At ito, totoo lamang, dahil yung pahayag ni Kapitan Alan Pacho kahapon yan, mga bandang 4:30, ano, at sinabi niya, gagawa ng paraan, ito po. Pinuntahan ni kasamang Art Consuelo yung ating yung lugar at gaya nga ng nabanggit natin, ito po yung sitwasyon dyan ho sa may area. Teka lang ba tayo magbili? Ito ho mga kababayan, ano, yung ayan, so wala naman naka-double park. Okay, so wala nang naka-double park. Nasa gilid, relatively mas better situation than the usual, ika nga, no. So yan ho mga kababayan, asahan natin, ano, na magpapatuloy at magiging epektibo yung nabanggit na solusyon ni Kapitan Alan. Maraming nagkomento doon sa ating video dahil hindi lang naman ito problema ng Sitio Sampaloc sa Dolores. Marami hong mga bayan, maraming mga barangay dito sa ating lalawigan Pampanga at sa Benguet ng Luzon at sa buong bansa na rin, ano, ang nakakaranas ng katulad na problema. At yung nabanggit naman ni Kapitan Alan, maganda rin naman, ano, yung totoo, mahirap magpatupad. Alam nila yon, at least open siya doon, ano, pero aminado siya dahil binoto siya ng taong bayan, yung political will kailangang tanganan. So ito ho, aming aasahan. Maraming salamat salamat kay Kapitan Alan Pacho ng Dolores San Fernando, Pampanga dahil automatic tambing nepong pekibat na nitang kaya katamong putang anyang ating make comment. At buo yung kanyang loob, ano, na sinabi niya haharapin natin. Nagpapasalamat din siya. He was gracious enough, ano, to answer the question, and he was thankful dun sa ating individual, dun sa ating follower na nag-comment dahil maganda nga naman na nare-raise yung mga ganitong usapin. Wala naman ho tayong ika nga, sabi ko nga kay Kap Alan kahapon, solution-based, ano. Wala naman tayong ibang hangarin kundi yung magkaroon ng isang maayos, malinis at mapayapang komunidad. So yan, at sa mga kababayan ho natin na merong nais idulog din kaugnay ng iba't ibang problema sa inyong komunidad, maaari ho kayong magpadala ng mensahe dito sa ating social media page sa CLTV 36 News. At iisa-isahin po natin yan upang sa ngayon mailapit natin sa mga kinauukulan yung inyong mga suliranin, yung inyong mga issue na kinaharap sa inyo pong mga komunidad. Kababayan, ako po'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Manatiling nakatutok lamang ho sa CLTV 36 News para ho sa mga update, yung iba't ibang mga kaganapan na atin pang binabantayan dito ho sa lalawigan ng Pampanga at sa buong gitnang Luzon. At maya-maya merong ihahatid din na balita, ano, itong ating kasamang si Paulo G. Santos, kaugnay nga nitong mga batang nasa git sa isang simbahan, ano, sa isang facility, religious facility institution dyan ho sa lalawigan ng Pampanga, dyan ho sa bayan ng Mexico. Kababayan, muli ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng tumutok, like, share, and follow itong ating mga social media pages at maging maalam ho sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Maraming salamat ho sa inyong pagsuporta. Kita tayo bukas, parehong oras. Maraming salamat po.